Okay, what's that? Tulong sugar ko. Tatawang ko. Saway ko nga, barang abang ko lang ani. Tikit-tikit lang. Ano to, bag? Tapos keychain. Wow. Saan mo yung duwan, mama? May bag ako. Anong color? Chinese. Ini. Sa kuya ni. Ayun si mama. Ano ni masarap ni? Siyempre, mabakal ako naman high-end para sa family lang. Ano, ito ko yung sa'yo, social. Okay ni. Ano ni? Makukus-kukis. Sige daw, namitan mo daw din ni mama. Tigpara kami kaya si ano, keychain doon sa lupi, keychain doon sa boarding house. Hindi man sanay sa taas. Tapos si kisses. Di ba ang mga mahal-mahal ko, di ba ako man lang sa harong. Ah. Tapos hindi sa to, ang pangako yan eh. So, saan yung Heather? Di mo mao. Kaya pwede kayo ng mama si. Di mo. Okay, akin na lang yung laugan. Sa'yo mo na lang yan. Di. Ako na yung laugan. Yan, mahilig ako sa tote bag. May ito nakaisip ko magbakal ka ni Boy. 10 yuan. Pero yan. Pag nagkasay sa ano, Hindi may bag kami. May mga pangharong. Ay, pangharong. Panghali. Pagmahali. Ano eh, chocolate. Yung na to dyan. Baba ka lang kumagot na si, ano, si Yumi. Tapos si Yuna. Tapos wala kong cash. Okay lang yan. Dahil si... Ako na rin si credit card na. Mga white auto. Pagpuno mo sa akin mo gusto ng mga ano. Mga barato lang. Hello everyone! Ayun na nga, kakarating lang ng aming kapatid, galing siyang China. Nagpa-tour kasi si Wilcon para sa mga top salesman and top saleswoman. Kasama din nila yung kanilang mga manager at yung CEO ng Wilcon. At pag nagpatuloy ito, ay pupunta naman sila ng Korea at Japan. Sana naman matuloy at sana naman maging top salesman pa din yung kapatid ko para naman mapuntahan niya yung mga gusto niyang puntahan. Kung nakikita nyo yung unang video ko, doon sa pinakaunang video, di ba nakikita nyo may pasalubong siyang dala-dala. Tapos ina-explain niya sa amin na balik kaunti lang daw yung nabili niya dahil nga pinagkasya-kasya niya lang yung budget na binili niya. I mean yung pera. Sabi ko naman sa kanya, okay lang naman yon kahit nga wala eh. Ang importante, naisip niya kami na bilhan dahil hindi niya kami nakalimutan. At least meron pa din kahit papaano, di ba? At buti na lang talaga hindi kami materialistic na tao. Lahat kami, hindi kami materialistic na tao. Kung ano yung meron, yun na yun. Tsaka maliit man yan, malaki man yan, super na-appreciate namin yan. Tsaka sa hirap pa naman ng buhay ngayon, magdedemand ka pa ba? Gusto mo pa ba yung mga mamahalin? Yung importante ay hindi tayo nakalimutan. Yun ang importante. Tsaka yung mga nagbibigay ng mga pasalubong na yan, lalo na kung malalayo sila, ay nako, talagang grabe yung effort nila dyan. Kahit na mura yan, mahal pa yan, grabe yung effort nilang binigay dyan. Kaya dapat yung mga binibigay sa atin ay dapat pahalagahan din. Tsaka yung pagbitbit pa lang ha, bigat-bigat ha, effort na yun. Tapos hindi mo magugustuhan pagdating. Marami kasing ganon, yung halimbawa, bibigyan ka tapos pagdating, ay ito lang, ay dapat marami. Ay dapat gusto ko ganyan din. Mga ganyan, maraming ganyan na tao. Mga taong hindi marunong mag-appreciate. Nako, marami akong kakilalang ganyan. Kaya ako, hindi ko na binibigyan. Ang hirap pagka mga ganun na tao, yung mga matataas mag-demand. Alam nyo ba, hindi ko talaga hilig ang bag. Yes, hindi ko talaga hilig ang bag. Nakahiligan ko na lang siya kasi yun ang laging nireregalo sa akin ng mga kapatid ko. Tapos ng mama ko, puro bag. So, anong nangyari niyan? Marami na din akong nabiling bag, pati na rin sa mga bata. At lagi akong nabubudol ng bag. Pati regalo ko sa lola ko, bag na rin. Why bag? Kasi ang bag lagi mong gagamitin. Lagi mong dadalhin. Saan ka man magpunta, laging bag ang daladala mo. Kaya talagang bag ang lagi nilang nireregalo. Tsaka ako po, wala akong ibang hilig eh. Wala akong hilig na makeup, wala. Ang gusto ko lang yung relo, gusto ko ng pabango, yun lang, tsinelas. Kahit nga mura, okay lang yan. Ma-appreciate ko yan lahat. Basta hindi ako nakakalimutan na bilhan. Yung reregaluhan ako dahil naisip nila na bilhan ako, super appreciate ko yan. Kaya kung magre-regalo po kayo, o yan, alam nyo na kung ano lang yung mga gusto ko kahit namumurahin, okay lang yan. Ma-appreciate ko yan lahat. Kasi alam nyo na, sinabi ko na eh. Sa totoo lang po, binibilhan po talaga ako ng mga makeup ng nanay ko. Yung mga mamahalin pa yun na, dahil nga tinatry niya. Pag okay sa kanya, okay din sa akin kasi syempre mamahalin yun eh. Kaso, ang nangyayari po ay hindi ko hilig ang mag-ayos, hindi ko hilig ang mag-makeup dahil nga po,
Wala. Parang napapangitan ako pag may makeup ako. Pero pag walang makeup, parang nagagandahan ako sa sarili ko, syempre. Ang gusto ko lang naman po kasi ay bare face. Ayoko nang may kure-kurerete. Tapos gusto ko lang din naman yung yung eyelash lift, ganon. Tapos lip tint, lip balm, mga ganon, powder. Okay na ako niyan. Halata naman siguro sa lagi kong mga videos na ina-upload, wala talaga akong makeup or hindi talaga ako nag-a-apply ng makeup. Kadalasan mga sunscreen yan, mga emerald na nilalagay ng mga lip balm, mga ganun lang naman yung mga ina-apply ko. Pero sa totoo lang, gusto kong matutong mag-makeup kasi sa mga anak kong babae, syempre, mga babae sila, gusto ko silang ayusan, gusto ko makapagtipid pag nag-aayos sila sa school, kaya gusto kong matutong mag-makeup. Gusto ko din may makeup kasi para na din sa mga bata pag may mga event sila. Pag-aaralan ko talaga yan para makatipid na din ako papunta sa parlor, syempre magpapaayos ka. Kahit nga pag-ayos na, pag-reband ng buhok, gusto kong matuto niyan para ako na lang din mag-reband. O diba? Dagdag kita pa din yan. Pag halimbawa natuto ako, edi maghahanap ako ng client dyan na pwede kong i-reband. But anyway, sana lahat ng yan matutunan ko para naman mai-apply ko sa mga bata at sa mga pinsan kong babae, di ba? Matry ko. Naku, sigurado ayaw niyan dahil nga baka masira ko lang yung buhok nila. Maliban dyan, gusto ko din pong matuto mag-bake. Yes, gusto ko matuto mag-bake. Gusto ko matuto talagang yung magluto talaga. Kasi pagka natutunan ko yun lahat, naku, pwede ako magbenta sa school. Sa school ng anak ko, magbebenta talaga ako. Yun ay kung matututo dahil nga mag-aaral pa lang, di ba? So, sana matuto para dagdag income na din. Kung san-san ako nakarating na topic. Yung mga lahat na sinabi ko, pag hindi ko yun natutunan, wala. Ibubuhos ko talaga lahat sa pag-affiliate para naman may dagdag income at para makatulong na din sa minamahal kong asawa. Minamahal? Eme! Maganda din naman kasi talaga yung may pinagkakakitaan ka habang nasa bahay ka. Talaga mag-iisip ka lang kung ano yung paraan mo para kumita. Para sa akin, kung ano yung fashion mo, kung ano yung kinahiligan mo, yun na lang siguro ang gawin mong pwedeng i-business para naman hindi ka agad, ang tawag nun, hindi ka agad magsawa at talagang mamahalin mo yung pinasok mong negosyo. 'Di ba? Kasi halimbawa, papasukin mo yung negosyong nakita mo lang or kaya naintriga ka lang. Itry ko kaya to. Ayun, kung sinunod mo yung fashion mo, kung ano yung kinakahiligan mo, yun na lang dapat ang sundin mo kasi sayang ng pera. Ang hirap pa naman kumita ng pera ngayon. Ako sa totoo lang, hindi ko talaga fashion ang pagluluto. Yung marunong din ako magluto pero yung pang pamilya lang, yung pang ulam-ulam lang. Pero yung ititinda ko or ininegosyo ko, hindi po kasi talagang hindi ko siya fashion. Ang pinakahilig ko din po talaga ay ito, pagbablog, pag-editing, ganon. Fashion ko din po itong pagbablog. Lahat naman mahirap kahit na gumawa ng content, mahirap talaga pag-isipan. Lahat ng trabaho mahirap pero kakayanin. O siya, tama na. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye!